Magandang gabi, Batangas. Ako si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Muling magbubukas ang voters registration sa February 12 upang mabigyan ng pagkakataon ang mga mamamayan sa lungsod na makapagparehistro at makaboto sa susunod na halalan sa May 2025. Bukod sa pagpaparehistro, maaari ding magsagawa ng correction of entries, mag-transfer ng presinto at magpa-reactivate ng status yung mga hindi makaboto ng 2 beses. Kailangan magdala ng valid ID na magpapatunay na residente ng barangay o lungsod ng Batangas. Ang voters registration ay isasagawa sa tanggapan ng COMELEC mula Lunes hanggang Sabado, kabilang ang holidays at tatagal hanggang September 30. Inaprubahan ng Sangguniang Panglungsod ng isang resolusyon na nagpapahintulot kay Mayor Beverly D. Macuja na muling pumasok sa isang Memorandum of Agreement sa Department of Health, Treatment and Rehabilitation Center sa Bicutan para sa Substance Abuse Program na lungsod, partikular ang Community-Based Drug Rehabilitation Program nito. Ang detalye sa report ni Gerson Sanchez. Ayon kay Konsehal Oliver Makatangay, Chairman ng Committee on Health, mahalaga ang MOA na ito sa hangarin ng lungsod na maging isang drug-free city. Nakasaad sa MOA na tatagal sa loob ng 3 taon na lahat ng ibibigay na referral ng lokal na pamahalaan sa DOH-TRC ay kanilang kakalangain at aalagaan hanggang sa mga ito ay tuloy ng gumaling at maging kapaki-pakinabang na mamamayan ng lungsod. Ilan sa mga idinagdag na pasilidad na pakikinambangan ng mga pasyente ay ang pagkakaroon ng paaralan sa loob ng treatment center para mabigyan sila ng pagkakataon na matuto at karagdagang kaalaman na magagamit upang magkaroon ng pagkakakitaan. Ang mga identified drug users ay sasailalim sa Drug Dependency Examination o DDE kung saan susuriin kung low-risk user, moderate-risk user o high-risk user ang isang pasyente. Ang City Health Office ang magbibigay ng referral sa DOH sa mga dapat i-admit upang masimulan ang kanilang treatment. Ayon kay DOH-TRC Chief of Hospital Dr. Alfonso Villaroman, walang babayaran ang mga pasyente at lahat ng ito ay sasagutin ng pamahalang lungsod. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Hinati sa 5 koponan ang mga miyembro ng Asosasyon ng mga Barangay Kagawad o Abaca sa pagbubukas ng kauna-unahang liga ng basketball ng samahan na sinimula noong February 3. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Ang mga koponan ay ang Team Solid Poblacion, Solid East, Solid North, Solid Baybay at Solid Upland. Bukod sa mga kagawad, kabilang din sa mga players ang ilang punong barangay at SK chairman mula sa 105 barangay sa lungsod. Binigyang diin ni Mayor Beverly D. Macuja sa kanyang mensahe sa naturang opening ceremony ang pagkakaroon ng camaraderie at unity sa pagitan ng mga barangay officials. Lubos ang pasasalamat ni Abaca President J.M. Andal sa tulong at suportang ipinagkaloob ng pamahalaang lungsod upang maisagawa ang nabanggit na liga. Tatanggap ng cash prize na 20,000 pesos at trophy ang tatanghaling kampiyon sa finals na gaganapin bago matapos ang buwan ng Pebrero. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Brian Casado. Rona Endaya Contreras reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. Ipinagbibigay alam sa lahat ng nakatanggap o makakatanggap ng mensahe
mula sa Facebook account na gamit ang pangalan ni Mayor Beverly Rose D. Macuha at humihingi ng GCash account at mobile number na ito ay fake at walang kaugnayan sa punong lungsod. Si Mayor Beverly ay walang social media account at hindi kailanman hihingi ng pansariling pabor, lalo na ng financial assistance sa kanyang mga nasasakupan. Naipagbigay alam na ang kasong ito sa kinuukulan at sa kasalukuyan ay patuloy ang investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod ng modus na ito. Kung kayo ay nakatanggap ng ganitong mensahe, kaagad i-report sa Public Information Office o mag-message sa Palacat, Batangas City FB page. Maraming salamat po. Nagsagawa ng kauna-unahang stakeholders consultation ang pamahalaang lungsod kaugnay ng bubuing Tourism Master Development Plan o TDMP. Ito ay ginanap sa Batangas City Sports Coliseum noong February 7. Ang detalye sa report ni Lisa Perez de los Reyes. Nakipagtuwang ang pamahalang lungsod ng Batangas sa Falapox Associates sa pagbabalangkas ng Tourism Development Master Plan na magpapalakas ng turismo sa lungsod. Kaugnay nito, nagsagawa ng 2 araw na first stakeholder orientation ang City Tourism Office na dinaluhan ng mga city government employees, barangay officials, kinatawan ng iba't ibang sektor, ahensya at establishmento. Ayon kay Supervising Tourism Operation Officer Eric Anthony Sanohan, hangad ng naturang gawain na makapag-identify ng mga potential tourist spots na maaaring ibida ng Batangas City. Ang Tourism Development Master Plan, aniya, ang magsisilbing komprehensibong roadmap para sa pangkahalatang pag-unlad ng ekonomiya, paglikha ng karagdagang trabaho, at paghihikayat sa mga mamumuhunan sa mga proyektong nauugnay sa turismo. Palalaguin dito ang tourism potential ng lungsod kagaya ng rehabilitation at development ng Carlumpang River, Mount Banoy, Isla Verde at iba pang aspeto ng turismo kagaya ng culinary, heritage, ecotourism, adventure, agricultural, farm at iba pa. Ang nabanggit na plano ay sumasalamin sa dedikasyon ng lokal na pamahalaan sa paggamit ng turismo bilang isang economic driver at magpapakita ng mga natatanging atraksyon, destinasyon at karanasan na mayroon ang lungsod. Para sa Palacat Weekend News, kasama si Ivan Barza, Liza Perez de los Reyes reporting. $10,615 ang kabuang bilang ng mga bagong aplikante at nag-renew ng business permit sa Business Permits and Licensing Office o BPLO sa Integrated Business One-Stop Shop sa Bay City Mall ngayong buwan ng Enero. 10,483 mula sa bilang na ito ang nag-renew sa business renewal period ngayon January 1 to 31, habang 10,051 naman ang nag-renew noong January 1 to February 15 ng nakaraang taon. Ang kabuang halaga na naging koleksyon ng BOSS mula January 1 hanggang 31 ay 662,751,424 pesos kumpara noong taong 2023 na 502,786,430 pesos and 45 centavos. Subalit nagkaroon ng extension ng pagbabayad hanggang February 15 kung kaya't umabot sa 672,660,809 pesos ang total collection ng City Treasurer's Office noong nakarang taon. Ang koleksyong nabanggit mula sa BOSS ay kasama sa General Fund na siyang ginagamit ng pamahalaang lungsod sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan, partikular sa mga proyekto sa infrastructure at social services, gayon din sa administrative expenses nito. At diyan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palacat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi sa inyong lahat.